Hey guys, welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 15 and for today, we will be talking about DOM event listeners and forms right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we're going to talk about DOM event listeners and then DOM forms and then finally, we will be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. So guys, let's talk about DOM event listeners first. So sabi dito sa PowerPoint natin, it listens for specific events daw which fires on user actions. So paano yun? So meaning nun, hinihintay lang niya na may gawin sa user. For example, may kinlik siya na button, meron siyang hinover or meron siyang hinintay na mag-load, and then tsaka lang magkakaroon ng response. So kaya siya tinawag na event listeners kasi pinapakinggan niya yung ginagawa ng user. Okay? And then makikita natin dito, we have the full list of event listeners. Etong link na to, you can just use this link para makita nyo lahat ng event listeners. Kasi yung ituturo ko ngayon is yung mga most commonly used lang. So tingnan natin yung table natin. So we have the onload. So ito yung unang-unang event na pag-aaralan natin which triggers when the web page has loaded. Meaning for example, meron tayong ginawang HTML tapos pagka nag-load yung buong HTML document na yon, may magra-run na code. So yun yung onload. And then we have the onClick. Ito naman nagti-trigger pagka yung isang element is pinindot nyo. So by the way, yung event is binabind or nilalagay sa isang element para dun siya naka-incorporate. For example, yung button, nilagyan nyo ng onClick listener. So pagka pinindot ko yung button na yon, may mangyayari. So ganun siya. And then we have the onMouse over. So from the word onMouse over, magti-trigger siya pagka tinapatan natin ng mouse yung ating element na yon. So, is hovered. No? And then, ito namang isa, on mouse out, kabaligtaran naman ng over, it triggers when yung element natin is unhovered or pagka inalis natin yung mouse dun sa certain element na yon. So, sabi dito, some events only work on certain elements. So, we will see that later. So, ano pa yung mga common event listeners natin? Let's look at the other one. So, makikita natin, we have the onFocus. It triggers when an element has gained focus. So, ito onFocus, gumagana yan sa may input fields natin. So, input type text, input date. So, kung ano pang mga iba't ibang type ng input, no? And then, we have the onBlur. Kabaligtaran naman yan ng onFocus. Ito naman, nagtitrigger pagka yung element nag-lose ng focus. So, for example, pumindo tayo sa labas ng text field, yun yung tinatawag nating onBlur. So, we will see that later. And then, we have the onInput. The input field pa rin to, which triggers when an input is detected. Or pagka nag-type kayo, syempre, for example, sa input type text, nag-type kayo ng word, matitrigger yon as onInput. So, kada pindot nyo sa keyboard, onInput ang tawag doon. And then next, we have the onChange. Yung onChange naman, sa input din yan, it triggers when the input value has changed. So, later, makikita natin kung ano pinagkaiba ng onChange tsaka ng onInput kasi medyo magkamukha sila. Pero, merong pinagkaiba yan. Again, etong events na to, it only works for input elements and select element naman tong onChange. So, titingnan natin yan isa-isa later. So, paano siyang gamitin, guys? So, tingnan natin. Para magamit siya, ganito yan. So, for example, si body. So, hinihintay natin mag-load si body. So, pagka nag-load si body, we want to run a code. So, we're going to use the onload listener. So, makikita nyo dito, onload then equals. So, attribute yan yung mga event listeners. Kung makikita nyo, onload is equals to function name. So, kung ano mang function yung ginawa nyo, doon nyo ilalagay sa loob ng double quotes after nung ating attribute na event listener. Then, meron tayong button dito, nilagyan ko ng onClick. Meron tayong paragraph, pwede ding on mouse over. And yes, guys, pwedeng multiple event listeners ang ilagay natin sa isang element. And then, ito namang input, onFocus, saka onBlur. Ito isang input, may onInput, and then ito namang isang input, meron ding onChange. So, itatry natin yan isa-isa para maintindihan natin. So, sabi dito, yung events daw, ina-attach siya to elements as attributes. So, kung makikita nyo naman, naka-attach siya sa element, pero as attributes siya. And uses JavaScript functions. Para mas maintindihan natin, let's look at the specific example sa onload event listener. So, sabi dito, si onload event listener, it fires when the web page has loaded. Meaning, pagka yung content sa loob ng body na to is nag-load, etong onload na attribute na to, tatawagin niya yung function na initialize page. Meaning, lalabas tong function na to na page loaded. And then, sabi dito sa baba, it is typically used on the body element to portray that the web content should load first. Meaning, maglo-load muna yung buong website bago mag-run yung etong function na initialize page. So, itry natin yan sa ating Visual Studio Code para mas maintindihan natin kung paano siya gumagana. Let's go! So guys, same setup tayo sa last time. So, welcome sa Visual Studio Code natin. We have the HTML here. And then sa ilalim nun, we have our external JavaScript. So, kung mapansin nyo, HTML natin, we still have the
normal format, and then we have an external JavaScript na nakakonect, which is named script.js. So ngayon, ang gagawin natin guys is itatry natin yung onload. Kadalasan nilalagay yun sa body so that it represents na kailangan mag-load muna yung body before we can run our function. So lalagyan ko dito ng onload na event. Ngayon, yung ilalagay ko dito sa onload na value is a function. So, paano gagawin natin? So, dito sa script, I'm going to create a function muna. I'm gonna name this initialize page. So, kahit ano may pangalan, no, kayo naman bahala. And then, ang gagawin natin dito, sabihin lang natin, page loaded. Ibig sabihin, it indicates na yung page natin is nag-loading na. So, ang gagawin ko ngayon, since ang pinangalan ko dito sa function is initialize page, I'm going to type the same thing here, initialize page. Make sure na tama yung spelling kasi hindi magraran yan pagka hindi tama yung spelling. So, parenthesis din, kailangan kasama. And with that, save natin to. And then, once we reload this, so nandito na tayo, 3, 2, 1, let's reload. Pagka-loading ng page, it will say page loaded. Meaning lang nun, nag-run yung event natin after mag-load nung ating page. Now, let's try to make it wrong, no? Mali natin yung spelling. Initialize pag. So, save natin. Let's try to reload this dito sa kanan. So, 3, 2, 1, reload. Walang nangyayari. So, meaning, may nangyayari dun sa onload natin kanina as long as tama yung spelling natin na function. Yun lang yung ginagawa ng onload. So, si onload is very good for waiting for the page to load before doing something dun sa ating tinatawag na DOM. Kung naalala niyo document object model. So, for example, yung h1, lagyan natin ng class to. Sabihin natin title. And then, lagyan natin dito ng hey. Save muna natin. Then, reload natin. So, meron tayo ditong page loaded na lumabas. And then, ayan, yung hey natin. Ngayon, gusto ko, pagka-load ng page, tsaka ko lang baguhin yung laman nung title natin. So, gagawin ko dito, kung naalala nyo, ang gagawin is gagawa lang ako ng let title is equals to document.query selector and then ang pangalan is title. And since class siya, lalagyan ko ng dot. And then sa loob netong JavaScript natin, yung title, papalitan ko yung inner HTML ng ibang bagay. Sabihin natin hello world. So ngayon, ang mangyayari, this is the correct way of doing things kasi we are letting everything load first before we change yung value ng mga element natin so that we are sure na nag-loading muna lahat ng laman. So, try natin i-reload. 3, 2, 1, reload. Ayun, nabago yung hey ng hello world. So, meaning gumagana tong initialize page natin. So, with that, that's how onload works. So, napakadali lang and sobrang simple. So, punta tayo ngayon doon sa next natin na event which is yung on-click naman natin. Let's go. Okay, so dito naman tayo sa on-click event listener. So, straightforward lang naman to. Nagra-run to pagka yung isang element kinlick nyo. And kadalasan nilalagay siya sa button. Pero sa lahat ng element, pwede nyo ilagay itong si onClick. And I will demonstrate it later. So kung makikita nyo, we have a button here na merong onClick at ang tatawagin niya is yung function na say hello. So meaning once na pinindot ko yung button na to, it will just go ahead and alert hello. So ganun lang kadali. So you can experiment with this stuff so that yung website nyo is maging dynamic. So mamaya gagawin natin yan, no? So balik tayo dun sa ating Visual Studio Code and itry natin tong onClick listener. Okay, so welcome back sa ating VS Code. Ngayon, gawa lang ako ng button saglit dito. And then sabihin natin, click me. Ayan. So, meron tayong button na click me and then gagawa lang ako dito ng function na say hello and then parenthesis and then curly braces, enter. And then, ang gagawin lang netong say hello is mag-a-alert ng hello. Okay? So, since nasa loob yan ng function, hindi magra-run automatically yung alert hello na yan. So, kahit i-reload ko. So, try natin, sinave ko, reload ko, hindi lalabas yung hello na yan. So, kahit i-click ko to, hindi din lalabas kasi hindi pa naman nakaset up yung listener natin. So, i-set up natin. Ngayon, itong button na click me, I'm going to add a listener and ang tawag doon sa listener natin is onClick. And then, ibibigay ko sa kanya yung say hello na method or function. So, kung makikita natin dito, once na pinindot ko yung click me na to, it will call yung say hello and then magra-run yung alert hello natin. I-try natin. So, pagka reload ko to, pagka pinindot ko yung click me in 3, 2, 1, lalabas yung hello. Okay? So, ganun lang kadali. So, gumagana ngayon yung onClick listener natin dito. So, napakadali. So, ano pa pwede natin gawin dito? For example, we have an h1 na may class na title ulit and then ang nakalagay dito is hi. Ngayon, dito sa say hello, ang gawin natin is instead of alerting yung hello, kunin natin yung ating title using the query selector. And then, dot title. Then, ang gagawin natin, once na pinindot yung say hello, yung title natin mapapalitan ng hello instead of hi. So, save natin to. So, again, ang gusto natin mangyari, once pinindot yung click me, tatawagin yung say hello at yung hi na to ay magiging hello. Kasi babaguhin natin using the DOM na pinag-aralan natin last episode. So, make sure na napanood nyo muna yon before proceeding here. So, if I try to reload this,
makikita nyo, sabi niya dito, hi, and then once I click this in 3, 2, 1, magiging hello bigla. So, ngayon, nakikita nyo, nagiging dynamic na yung website natin. So, ganun lang kadali gamitin yung on-click. So, later, we will use that para sa mga input fields natin. So, balik na tayo ulit sa ating PowerPoint and pag-aralan yung susunod na event listeners. Let's go. Now, let's talk about on mouse over. So, from the word itself, pagka tinapatan natin ng cursor, ang mangyayari, magra-run yung ating event. No? So, kung makikita nyo dito, yung paragraph naman natin, yung nilagyan natin ng on mouse over. And then, ang tatawagin yung function is hover text. So, nakalagay dun sa paragraph is hover me. So, kung makikita natin dito, sa script natin, ang gagawin ng hover text is papalitan niya yung laman ng ating paragraph ng you hovered me. So, meaning once na tinapatan natin ng cursor yung paragraph, papapalitan ng you hovered me. So, itry natin yan sa ating VS Code para mas maintindihan natin. Okay, so gawa na tayo dito ng paragraph and then ilagay lang natin hover me. Okay, and then save lang natin and then gawa tayo ng function sa baba. Pangalanan lang natin ng hover text and then ang gagawin yan is gagawa lang tayo ng let p is equals to document .query selector. Gagamitin natin yung p since lang naman yung paragraph tag natin, so makukuha natin yung hover me na tag. And then after nun, sa loob na itong p, kukunin natin yung inner HTML at papalitan natin ng you hovered me. Let's save that. And then dito sa paragraph tag, ang gagawin natin is lalagyan natin ng on mouse over. Kung hindi nyo pa rin napapansin by now, lahat ng events natin is puro small letters. So, lahat is lowercase lang. Walang uppercase, puro small letters. Okay? So, ngayon dito, gagawin natin is tatawagin natin yung hover text. And then parenthesis ulit. And then let's save that. Then i-reload natin. And then makikita nyo nakalagay dito, hover me. So pagka hinover ko yan ng mouse, ito yung mouse ko. Boom. So lalabas, you hovered me. Ang mangyayari dito, pag inalis ko yung mouse ko, walang mangyayari. Kasi na-hover na natin at hindi na siya babalik. So i-reload ulit natin. And then pwede ko na ulit i-hover. I-hover ko ulit, you hovered me. So ganun lang kadali. So, the question is, kahit saan ba pwede natin tong gawin? So, pwede yan. So, for example, gagawin ko is yung ating button kanina. Lagyan natin ng on mouse over. And then, lagyan natin dito hover me din. And then, gawin natin hover text. Yan. So, ibig sabihin, may button na tayo na hover me na pagka hinover natin, mapapalitan din yung text. Pero, syempre, ipapalitan natin yung P ng button. So, gagawin ko query selector button. And then, dito, btn ang pinangalan ko. So, btn.innerHTML. Save natin and then, let's reload. Kung makikita nyo dito, button siya pero nakalagay hover me. Hindi ko pipindutin, tatapatan ko lang ng mouse in 3, 2, 1. You hovered me. So, hindi ko siya pinindot, no? So, pag inalis ko, walang mangyayari. So, ibig sabihin, sila on-click, sila on-mouse over, pwede nyo siyang ilagay sa kahit anong element. Pati yung on-click kanina. So, pwede nyo ipag-eksperimentohan. Pwede nyo ilagay yung on-click sa paragraph tag, sa H1, sa image, pwede nyo ding ilagay. And, ano pa yung mga pwede nyo gawin dito? So, ipapakita ko sa inyo, no? So, dun muna tayo sa next nating event para mas maintindihan natin yung iba pang events natin. So, let's go back sa ating PPT. So, pag-usapan naman natin yung kabaligtaran ng on-mouse over na on-mouse out. So, eto naman, it fires when the element is unhovered or pagka inalis natin yung cursor dun sa certain element na yon. So, ang tawag sa kanya is on mouse out and then ang mangyayari naman neto, pag in-hover natin yung text, mapapalitan yung hover here ng don't leave. Okay, so let's try that sa ating PowerPoint para mas maintindihan natin kung paano gumagana yung on mouse out. Let's go. Okay, gawa ulit tayo ng paragraph tag dito na nakalagay, hover me. And then, ngayon naman, ang gagawin natin, on mouse out ang gagawin natin. And then, gagawa tayo ng function na unhover me or unhover text. Yan na lang. Okay, so copy natin to. And then, sa script natin, gagawa ko ng function na yun yung pangalan, unhover text. And then, ang gagawin lang yan is, kukunin ulit natin yung paragraph using document.query selector. Then, after nun, ang gagawin natin, inner HTML is lalagay lang natin, don't leave me. Yan. So, meaning, once na in-unhover natin yung text na to, ang mangyayari is, lalabas dun sa paragraph natin is, don't leave me. So, let's save this and then i-reload natin in 3, 2, 1. And makikita nyo nakalagay lang, sorry, kasi guys, pati dito sa dulo na to. So, pagka hinover ko tong right side, kasi yung paragraph tag natin is kinukuha niya yung buong width. So, pagka in-unhover ko tong part na to, lalabas na yung don't leave me. So, papakita ko sa inyo kung bakit. So, inspect natin. So, tingnan nyo, no? So, yung hover me na to is ang kinukuha niyang lugar is etong buong width na to, etong color blue. Kaya, once na nilive ko tong color blue na to, lalabas yung don't leave me. So, try natin, no? So, 3, 2, 1. Yun, diba? So, pagka nawala tayo dun sa color blue na tinatawag natin na yun. Okay, so kasi, kahit dito sa right side na to, so reload natin, no? Kahit dun sa right side na walang text, yun, dito sa dulo. Once na in-hover ko yan, in 3, 2, 1, lalabas pa rin yung don't leave me kasi yun yung sakop ng ating paragraph tag. So, huwag kayong malilito dun, no? Kasi baka iniisip nyo paano nag-unhover dito. So, anyway,
let's go back again. Reload ko lang. So, sabi dito, hover me. Pag hinover ko, walang mangyayari. Pero once na in-unhover ko, in 3, 2, 1, saka pa lang may mangyayari na don't leave me. Ngayon, the question is, pwede bang multiple event sa isang element? Yes, pwede. So, try natin yon. So, ang mangyayari, gagawa din tayo ng isa pang function na hover text. Then, ang gagawin natin dito is, kukunin din natin yung paragraph and at the same time, sabihin natin, yay, you're here. So, ibig sabihin, once na hinover natin yung text, dapat lumabas yung yay, you're here. So, tatry natin to. Gagawin natin on, mouse, over, and then tatawagin natin yung hover text, then parenthesis. By the way, guys, kung nahihirapan kayo ng ganito, pwede nyo actually i-enter yung mga events na to. So, for example, yan. Pwede nyo i-ganyan kung nahihirapan kayong kalingain. So, pwede nyo i-enter na ganyan yung mga events para hindi kayo malito. Yan. Yan yung magiging itsura niya or paganyan. So, kayo bahala. So, save natin, reload natin, and sabi dito, hover me. So, i-hover ko, no, since dalawa yung ating event, pagka hinover ko yan, yay, you're here. Then, pagka in-unhover ko, don't leave me. So, meaning, meron na tayong dalawang event na nangyari, isang on mouse out, isang on mouse over. And then, isa pa, hover, unhover, hover, unhover. So, gumagana siya. Now, ano pa pwede natin gawin? So, pwede bang tatlong event? So, try natin. Lagyan natin na on-click. So, and gagawin naman natin, click text. So, gawa pa tayo ng isang function. So, tatlo na yung ating event dito, no? Gawa tayo function, click text. Then, ang gagawin naman ng click text is, papalitan niya siguro yung color ng text. Try natin, no? So, let p, and then ang gagawin natin, p.style.color, and gagawin natin siyang pink, for example. Then, save natin. Reload natin in 3, 2, 1, and then hover me, unhover. Then, hover, unhover. And then, kiklik ko, no? In 3, 2, 1, click. Makita niya, naging pink nung kinlik ko. Pero, syempre, hindi na babalik yan sa black kasi kinlik ko na ng isang beses. Okay? So, with that, ganon gumamit ng multiple events naman sa isang element. So, kahit ilang events pa yan, kahit 5, kahit 10, hanggat kailangan. Ngayon, balik na tayo dun sa ating PowerPoint and pag-aralan pa natin yung ibang events. Let's go. Okay, so ngayon naman guys, let's talk about onFocus. So, si onFocus, gumagana yan sa input element. So, kung makikita natin dito, fires when an element has gained focus or pagka pinindot natin at pwede na tayong mag-type doon. So, tingnan natin. So, input, onFocus, trigger focus. So, ang mangyayari dito is once na pinindot natin yung input field, mararan yung trigger focus na to, and ang mangyayari is kukunin natin yung input element and then papalitan natin ng background at ng font color. So, let's try this onFocus para mas maintindihan natin. So, let's go sa ating VS Code. Okay, so welcome back sa ating VS Code. So, ngayon gawa tayo ng input na gagawa natin ng onFocus. So, gawa tayo ng input type text, then lagyan natin ng onFocus. And then, ang tatawagin natin is trigger focus, for example. Save natin to. Ngayon, kakapi ko lang to para pagka gumawa ko ng function, ipe-paste ko na lang. And then, ang mangyayari dito, guys, is pagka pinindot ko, makukuha ko dapat yung input field natin. So, gagawin ko, let inp is equals to document, query selector, input. Since mag-isa lang naman siya, so ang gagawin natin ngayon is inp, that style, that color, gawin natin sigurong blue. And then yung isa naman is in that style, that background, gawin natin equals black. So yun yung trigger focus, yun yung mangyayari sa kanya pagka pinindot natin or pagka pwede tayo mag-type. So reload ko to in 3, 2, 1. And then once na pumindot ako sa paligid-paligid na ito, walang mangyayari. Once na pinindot ko yung loob at nakafocus ako dun sa loob mismo ng ating input, tingnan nyo yung mangyayari. In 3, 2, 1. Napalitan yung color ng background na black and then color blue na yung text natin. Because, na-trigger natin yung on-focus. So, again, yung on-focus is pagka nakaselect kayo sa ating input field at pwede kayong mag-type. Yun yung ibig sabihin ng on-focus. So, yun yung pinagkaiba ni on-click sa on-focus. So, meaning si on-focus hindi gagana sa mga buttons dahil hindi naman na-focus ang mga button. Pag-aralan natin yung kabaligtaran ng on-focus, yung on-blur. So, balik muna tayo sa ating PowerPoint. Okay, so let's talk about on-blur naman, which is kabaligtaran ng on-focus kanina na kung saan naman pagka pumindot kayo palabas dun sa ating input field. So, kung makikita nyo dito sa input, may on-blur and matitrigger naman yung blur, ang mangyayari is mapapalitan ulit yung ating background ng gray tapos magiging color blue naman yung ating text. So, yun. Same lang nung on-focus kanina pero kabaligtaran niya yan, yung blur. Now, itry natin yan sa VS Code para mas maintindihan nating lahat. So, guys, di ko na-delete yung on-focus kanina kasi dadagdagan natin yan ng on-blur. So, i-enter ko lang yung input para hindi makalat. Then, lagyan natin ng on-blur dito. And then, trigger blur naman natin. Then, save natin. So, dito naman sa baba, gawa tayo ng bago function. I'm going to name it trigger blur.
And then, same lang, ikaka-copy paste ko to, ibahin lang natin yung kulay ng ating color and background. So, gawin kong pink yung color ng font and then gawin natin gray yung background. Okay, and then save natin and then let's reload. So, makikita nyo, right now, walang styling yung ating input fields, pero once na nag-on focus ako, ano mangyayari? Ang on focus, ang styling niya is color blue and then background black. So, try natin, 3, 2, 1, on focus. So, color blue yung text and then background is black. So, mag-on blur tayo. In 3, 2, 1, pipindot ako sa labas. Naging color pink yung text and naging color gray yung background, which is yun yung naka-indicate dito sa trigger blur. Color pink, background gray. So, meaning si on focus is yung pagpindot sa loob and then yung on blur is yung paglipat sa kabila or pag-alis dun sa pagkakapindot dun sa input field natin. So with that, yun yung dalawang on focus and on blur na event. So ngayon, lumipat tayo sa next nating event. Let's go. So guys, pag-usapan naman natin yung on input event listener. So si on input, it fires when yung input is detected or pagka pumindo tayo sa keyboard while we are focused on an input element. So makikita natin dito, we have two elements. Meron tayong input tsaka paragraph. So ngayon, ng paragraph and then lagay lang natin type something, then save lang natin, and then after nun, let's go ahead din sa input, ilagay natin on input and then lagay lang natin trigger input, then parenthesis. So para lang mag-trigger yung input na function once na nag-type tayo sa loob ng input field. Then gawa tayo ng function na trigger input and then sa loob nun, let's just get the input which is using document.query selector. Ang gamitin natin is input. Of course, kasi mag-isa lang naman yung input, di natin kailangan ng ID. And then next is yung paragraph natin. Kinapi-paste ko lang para makuha ko naman yung paragraph tag. And then ang mangyayari, yung laman ng ating paragraph, yung HTML niya sa loob, papalitan natin ng kung ano man yung tinype natin dun sa input. So, save lang natin to. Then, let's reload this. So, sabi dito, type something. So, pipindot ako dito. So, on focus yan. Once na nag-type ako, dapat gayahin ng paragraph natin yung tinatype ko. So, tatype ko, lalagyan ko ng David. So, every time na mag-i-input ako, nagbabago yung laman ng ating paragraph. So, yun yung tinatawag nating on input. So, every time na pipindot, magra-run yung function na to. So, kukunin yung input, kukunin yung paragraph, papalitan yung laman ng paragraph kung ano man yung in-input natin na value dun sa input element. So, if you have any questions, feel free to ask questions dun sa ating comment section. Ganun lang. So, tatype ko dito, David SDPT. So, gumagana. So, ngayon, meron siyang almost identical, which is yung on change. So, punta tayo dun sa ating PowerPoint para mapag-usapan natin yung pinagkaiba nilang dalawa. Let's go. So, guys, dito naman tayo sa ating on change. Kasi si on change, kamukha siya ni on input in a sense kasi nagfa-fire siya when yung value ng ating input is napalitan. So, kailan ba yung on change nagra-run? So, ano pinagkaiba niya sa on input? Yung on input, every time na magta-type tayo, nagra-run. Pero etong si on change, pagka nilagyan natin ng ibang laman yung ating input, once na nag-on blur tayo, tsaka lang magti-trigger yung change natin. So, para mas maintindihan natin, itatry natin yan. So, ang mangyayari dito, yung input natin, pagka napalitan ng laman, magra-run tong trigger change and then same lang yung mangyayari. Kukunin natin yung input, kukunin natin yung paragraph tag, and then ang gagawin natin is papalitan natin yung laman ng ating paragraph nung value na in-input natin sa input field. So para mas maintindihan natin yung pinagkaiba nilang dalawa, let's try it sa ating Visual Studio Code. Let's go. So guys, welcome back sa ating Visual Studio Code. And hindi ko na dinelete yung kanina kasi ang gagawin lang natin is papalitan ko yung on input ng on change. Pero same lang naman yung mangyayari. So every time na mag-change yung value ng input field, magra-run yung trigger change. Palitan ko lang din yung pangalan ng ating function. So, yan. So, magti-trigger yung change. Ngayon, ano yung pinagkaiba niya sa trigger input kanina dun sa on input natin? Ano pinagkaiba niya? So, let's try to reload this and try natin mag-type dito ng pangalan. David. Ano nangyari? Binago ko na yung value, di ba? Pero bakit type something pa rin yung nakalagay dito? Kasi nga, sabi ko kanina, nagti-trigger lang yung change or nagra-run lang yung on change once na nag-lose tayo ng focus or nag-on blur tayo dito sa text field natin. So, ito try ko mag-on blur. In 3, 2, 1,
tsaka lang magbabago yung value ng ating input. So, lalagyan ko ulit, dadagdagan ko, lagyan ko ng SDPT sa dulo. So, kung makikita nyo, binago ko na yung laman, pero it stays the same. David pa rin yung laman ng paragraph tag kasi hindi pa tayo naglo-lose ng focus dun sa input field. So, 3, 2, 1, lalabas ulit ako. Ayun, tsaka pa lang nag-trigger yung on change. So, yun yung pinagkaiba niya sa on input. Kasi kanina, nung on input to, so pinalitan ko lang na on input yung ating event. So, save ko to. Pag na-reload ko, once na nag-type ako ng kahit ano dito, every time na pipindot ako ng keyboard, makikita nyo, real time siyang nag-change. While yung on change is every time lang na lulus ng focus. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Same sila in a sense, pero mas reliable yung on input kasi yung on input, every time na magta-type tayo, nag-update agad yung laman. So, depende naman yan sa use case nyo kung saan nyo gagamitin. Okay, so with that, yun yung ating on change and on input. Ngayon, lumipat na tayo sa ating forms at pag-aralan natin kung paano mag-handle ng input dun sa ating mga forms using the DOM event listeners. Let's go! So guys, lipat naman tayo dito sa DOM forms. Kasi yung DOM, we can use it to handle user input. So for example, mag-i-input tayo ng user data or magla-login tayo, we can actually use the DOM event listeners and yung ating pinag-aralan na document object model last time, yung mga selectors, 'di ba? So how do we do that? So, ito example. So, pakita ko sa inyo. So, we can actually access the inputs value by using its DOM, diba? So, last time, pinag-aralan natin yon dun sa last episode na pwede natin gamitin yung that value so that we can get the value of the input field natin. So, itry natin yan, no? So, kung makikita nyo dito sa ating code, we have 2 inputs and 1 button. Ang mangyayari, itong input na to may ID na txt email, na may type din na email, and then, yung isa may password naman, no? So, type password and then ang ID txt password. And once na pinindot ko yung button na login, magti-trigger yung on-click event and then magra-run yung sign in na function, which is ito yung mangyayari. So, kukunin ko yung ating element na txt email. So, ginamit kay ID kasi magkaiba silang input. And then, kinuha ko yung value ng txt email. And at the same time, ganun din ginawa ko sa txt password. Kinuha ko yung laman ng txt password and after nun, in-alert ko lang. Make sure na nakuha natin yung email and yung password na tinype nung ating user. So, ganun lang mag-handle ng input fields using DOM. Try natin yan sa ating VS Code para mas maintindihan natin. Okay, so let's try to create a login form. So, gawa lang ako dito ng div. So, hindi na natin kailangan gamitin ng form tag kasi nga hindi naman tayo gumagamit pa ng PHP. So, div na lang muna gagamitin ko. And I'm going to create an input field dito for email. So, input email and also input password. And then, ang gagawin ko, tanggalin ko na lang yung name for now. Lagyan lang natin ng ID. So, papangalanan ko lang yung input natin ng txt email since this is for email address. Then, yung isa, txt password. Then, lagyan din natin siya ng placeholder. Lagyan natin email address. And then, etong isa, lagyan din natin ng placeholder for password. So, meaning, we have an input for our email na may placeholder na email address. And then, we have our input for password. And then, merong placeholder na password. So, again, if hindi nyo mabasa, i-enter ko na lang muna para mabasa nyo mabuti. Yan. So, type password, ID, and then placeholder. So, yan. So, meron tayong dalawang input. Wag ko na palang i-enter tong isa. Yung isa for email, yung isa pang password. Save natin, reload natin. So, we have 2. Email address, then password. And then sa baba, gagawa lang ako ng button na may nakalagay na sign in. Then, let's save this, and then let's reload again. So, meron na tayong sign in button dito. Email address, password, and then sign in. Ngayon, yung button, lalagyan natin ng event. And ang ilalagay ko event is on click. So, zoom out ko lang ng konti para nababasa natin. Yan. So, makikita nyo, dito, gagawa lang siguro ako ng function na sign in din yung pangalan. So, kahit ano naman yung pangalan nyo, copy ko lang to, then punta tayo sa ating JavaScript. Gagawa ko ng function na sign in, then ang gagawin nito is kukunin natin yung laman nung dalawang input na to, kung ano man yung tinype nung user dyan. So, for that to happen, gagawa lang ako ng let, siguro email na lang ipapangalan ko, then equals document.querySelector, and since ID yung gamit natin dito, txt-email, gagamit tayo ng hashtag txt-email. And then after nun, that value para makuha natin yung laman niya mismo at hindi yung mismong element. Yung laman na ng element ang makukuha natin yan. Then, dun naman sa password, copy-paste ko na lang tong line na to and then i-paste ko. Papangalanan ko naman to ng pass para maikli na lang. Then, txt password and then that value din. So, meaning, ito namang isa na to, kinukuha niya yung laman nung ating password field. And then, ito button, of course, once na pinindot natin, magra-run to. Then, i-alert na lang natin yung ating email plus new line plus password. Save natin to. Save din natin tong HTML and then let's reload this. Then, try natin mag-type ng email dito. Kunwari, example@gmail.com.
Then, ang password is admin1234567 Yan, yun yung password. So, ito yung password, guys, no? Nilagyan ko admin1234567 Ngayon, ito try ko i-sign in 3, 2, 1. And makikita nyo, nakuha natin yung laman na example@gmail.com at yung admin 1234567 I-try natin palitan yung laman. Try ko gawin natin sample@yahoo.com and then ang gagawin naman natin dito, user 12345. Try na lang natin in 3, 2, 1. Sign in, makikita nyo, sample@yahoo.com and then user 12345 naman yung password. And with that, we have created a simple form handling using yung DOM natin na pinag-aralan last episode at yung napag-aralan nating DOM events ngayon. Actually, papakita ko sa inyo yung iba pang type na pwede natin gawin. So, delete ko lang to saglit kasi we have other input, diba? So, lagay natin submit muna dito. So, ang alam nating mga input is, for example, meron pa tayong tinatawag na input na number. So, pwede din to input numbers. Wala namang problema dito. For example, ang ID nito is txt number. And then, ang mangyayari dito, submit lang yung on-click natin. Gagawa ko ng function na submit. And gawa tayo dito function submit. Then, ang gagawin lang niya is, kukunin lang natin yung number, then equals document.querySelector #txt number kasi ID yung ginamit ko dito, and then that value lang tayo ulit. No? And then, again, alert number natin. So, save. Then, let's reload, and then maglagay lang tayo ng numbers. Dito kasi sa number, bawal maglagay ng text. So, pagka tinry ko dito numbers, yan, gagana. 14, and then submit ko, lalabas yung 14. Palitan natin, gawin natin 25, submit 25. Even color. So, type color. And then, gawin natin txt color. Na-save. And then, copy lang natin to. Gawin natin txt color to. And then, color din yung ipangalan natin dun sa ating variable para lang malinis. So, ibig sabihin, yung color na to, hihingi yan ng color. Gawin natin color red. Kung makikita nyo, ang value neto is 24500. And then, okay na yan. Submit ko. Makita nyo, ito yung hex code niya. F50000. So, tingnan nga natin kung ganun siya. Okay. Then, tingnan natin dito sa baba, palitan natin ng hex. Ayan yung hex niya, F50000. So, hex yung lumalabas pagka sinubmit natin yung ating value. Pati yung range. So, try din natin yung range. So, txt range, then copy-paste natin dito yung txt range, and then range naman yung pangalan ko dito. Save natin, and then let's reload. So, try natin to. Submit, and ang laman is 2. So, okay. Then, punuin natin, submit, ang laman is 100. Gitna natin, submit, ang laman is 48. Ibig sabihin, lahat ng type of input gumagana. Pwera dun sa radio button tsaka sa checkbox, which is meron siyang ibang way ng pag-check. Yun yung mga pag-aaralan natin next. So, let's go muna dun sa ating next na pag-aaralan sa ating PowerPoint. Okay, so konting sidetrack lang tayo. So, paano naman i-access yung drop-down value? So, yung drop-down kasi is yung select natin na tag, diba? So, kung makikita nyo dito, we have a select, may ID na SLC country, and then meron tayong tatlong options sa loob. Philippines, Japan, and then Singapore. And then may value sila isa-isa. Etong isa PH, yung isa JP, yung isa SG. So, yung country code nila. Na kung makikita nyo, yung button natin, on-click, send country, and then submit yung pangalan niya or yung text niya sa loob. And then, ang mangyayari, once na tinawag natin yung send country na yon, pagka pinindot natin yung button na submit, it will just get the select na element and then kukunin lang niya yung value. So, kung ano man yung nakaselect na country dito sa ating drop-down, yun yung lalabas. So, i-try natin to ng mabilis para mas maintindihan nyo kung paano gamitin yung mga drop-downs naman. Let's go. Okay guys, so i-try natin ngayon yung select natin. So meron ako ituturo na mabilis sa inyo, which is yung EMET abbreviation na tinatawag. You can actually search that up, EMMET abbreviation. So try natin, no? So yung select natin, gusto ko merong tatlong options. So gagawin ko select and then greater than option times 3. And then, i-enter ko. Kung makikita nyo, magagawa yan ng select na may tatlong options sa loob. Diba? So, ganun lang kadali. Shortcut siya ng paggawa ng HTML. Tanggalin ko tong name and then lalagyan ko lang ng ID na SLC country. So, guys, by the way, kung napapansin nyo, may TXT, may SLC sa una kasi SLC stands for select. Para alam ko lang kung text field or kung select yon or kung anumang type ng element yung kinukuha ko when it comes to DOM. So, yun lang yung palatandaan ko. So, may mga standards na sinusundan yan. So, for example, si button is BTN. Ngayon, yung value, lalagyan ko lang ng PH, and then SG, and then JP, for example. So, Singapore, Japan, and then Philippines. Okay, save lang natin to. I-reload ko lang saglit to kasi kanina pa to. So, reload yan. Makikita natin, may tatlo na tayong pilian. Then, gawa ko ng button sa baba. Nakalagay lang dito is submit. And then, gawa tayo ng on-click. Papangalan ko dito is send country naman yung ating function. And then, copy ko lang to. And then, let's create a function named send country. Then, ang gagawin lang niya is, gagawa tayo ng let country is equals to document.querySelector. Dahil nilagyan natin ng ID yung ating select, SLC country yung pinangalan natin, copy natin yan.
Lagyan natin ng hashtag dahil ID siya, and then that value. Then after nun, let's just alert the country. Kung ano man yung naselect natin na country dun sa select natin na drop down. So reload ko to in 3, 2, 1. And then pipiliin ko Singapore, and then I'm going to submit in 3, 2, 1. Makikita nyo, lalabas, SG. Bakit kaya SG yung lumabas at hindi Singapore? Dahil guys, ang kinukuha niya is actually yung value, hindi yung mismong laman. So kahit ilagay ko dito is Philippines, at dito Singapore, kahit pagbaliktarin ko yung dalawa na yan, kung PH yung value nito, save ko to, reload ko, makita nyo Singapore ang nakaselect, pag sinubmit ko ang lalabas, PH. So kung gusto nyo yung value is kamukha lang din nung ating laman dito sa loob, so dapat kung ano yung laman ng ating option, yun din yung laman ng value. So for example, ganyan. So pwede yan. Save natin, i-reload ko to, piliin ko yung Japan, submit, lalabas Japan. Pag pinili ko yung Philippines, submit, lalabas yung Philippines. And so on and so forth. So ibig sabihin, every time na i-click natin yung button, itatry niyang i-get yung ating select na country, and then i-check niya kung ano yung currently selected as of that moment. So kaya once na pinalitan natin to ng kung anong gusto natin, then tsaka natin sinubmit, at the time of submission, Singapore ang nakaselect. Okay, Philippines, at the time of submission, Philippines ang nakaselect. And with that, ganun naman, gamitin yung ating drop down or yung select natin using DOM para makuha natin yung value. So pwede natin gamitin din yan sa form. Ngayon, lipat na tayo dun sa checkbox at yung radio button para mas maintindihan naman natin kung paano gamitin yung dalawa na yon. Let's go! Okay guys, so let's talk about handling checkboxes naman, no? Kasi yung value ng checkbox is kung naka-check man siya or hindi. So para ma-check natin kung naka-check siya or hindi, we're going to use that check instead of that value. So kung makikita nyo dito sa ating code snippet, gumawa tayo ng input field na checkbox, and then may ID siya na CHK agree, and then after nun may label siya na agree to terms and conditions. So kadalasan kasi, di ba, checkbox ang ginagamit. Pagka nagre-register tayo, meron nakalagay sa baba, agree to privacy policy, mga ganon. And then after natin i-click yung button, it will send the decision. So yung submit, mapupunta tayo ngayon sa function na send decision, and then let decision is equals to, kukunin natin yung checkbox, and then i-check natin kung naka-check ba talaga siya. And then, tsaka natin i-alert yung decision. So, magiging laman lang yan is either true or false. Kasi, depende yan. Kung naka-check, of course, true. Pagka hindi, false. So, para mas maintindihan natin kung paano gamitin tong checkbox, let's try and go to our VS Code. Let's go. So, guys, welcome back sa ating VS Code. So, gawa na tayo ng input na checkbox. And then, alisin ko lang siguro yung name. Then, lagyan natin ng ID, CHK agree. And then, gawa tayo dito ng label for our CHK agree. So, kung mapansin nyo, kanina SLC ang gamit ko for select. Dito naman CHK. Kasi checkbox. Okay? So, kayo naman bahala. Pwede ng CB kung gusto nyo. And then, dito sa label, lalagay ko lang agree to privacy policy. And then, gagawin ko lang, ipapalibot ko siya sa bold tag para maging stylish naman siya na magkaroon lang ng style na, okay, ito yung ina-agreehan mo. Save natin to, and then let's reload this. Makikita nyo, ito na yung agree to privacy policy. So, dapat pwede ko i-check yung checkbox and pwede kong pindutin tong text para i-check yung checkbox. So, gumagana lang tong pagpindot dito sa text pagka tama yung 4 nyo. So, make sure na tama yung 4 kasi itong CHK agree is yung ID niya dapat same. Okay, so tinuro yan dun sa HTML tutorial natin. Now, ang next natin gagawin is gagawa ako ng isa pang button nang nakalagay submit, and then gagawa tayo ng on-click dito. Gawin lang natin submit or send decision. Okay, and then save natin. Then dito sa function natin, copy ko lang to, function send decision tayo. Okay, then after nun, dito gagawin ko let decision is equals to document query selector hashtag CHK agree. Kasi yun yung pinangalan ko sa ating ID. So CHK agree. So kaya may hashtag. Then that check. Hindi siya value, dapat that check. So, it will check kung nakapindot or hindi yung ating checkbox. So, ngayon, i-alert lang natin yung decision, and then, yun na, yung ating buong code. So, sinave ko na, and then let's try to reload this, and then, wag ko munang i-check, and then i-try kong i-submit. Lalabas lang dyan, false. No, kasi hindi natin chinek. Once na tinry ko namang i-check, and then i-submit ko, ang lalabas dyan, true. So, ibig sabihin, nag-agree tayo sa privacy policy. So, ang pwede natin gawin dyan is i-check natin if decision. No? So, if decision, pwede tayong mag-alert, accepted privacy policy. Else, alert. You must accept the policy to proceed. So, yan. So, ibig sabihin, ganyan naman kasi kadalasan, di ba, hindi papayagan na mag-register if hindi ka agree dun sa privacy policy nila or sa terms and condition. So, save ko to, reload natin to. Then, once na hindi tayo nag-agree sa privacy policy at tinry natin mag-login or mag-register, sasabihin lang niyan, you must accept the policy to proceed. And then once na chinek ko naman to at sinubmit ko,
accepted privacy policy. So with that, we can actually use conditional statements to actually check kung naka-check ba yung ating checkbox or hindi at mag-act tayo ng accordingly. So with that, ganun gamitin yung checkbox. So kahit ilang checkbox pa yan, pwede nyong gawin. Basta iba-iba yung ID. So ngayon, lumipat naman tayo sa radio button kasi ang radio button naman, multiple options yon. So for example, sa gender or sa kung ano man yan, no, na pagpipilian natin. So kunwari, occupation, civil status. So sa ano yan, radio button ang ginagamit dyan. So let's go back sa ating PowerPoint and tingnan natin yon. So guys, let's talk about radio buttons naman. So sa radio button, para makuha natin yung value, gagamitin natin yung DOM tsaka yung kanyang attribute na name. So, medyo nakakalito to kung mapansin nyo kasi yung query selector medyo complicated. Kung makikita nyo nakalagay input, tapos name is equals to sex, and then total doc check that value. So, ano ibig sabihin nito? So, i-explain ko sa inyo yan. So, ang ating radio button, pinapapili tayo kung ano yung sex natin, kung male ba or female. And then, makikita nyo dalawa yung input natin na radio. Eto isa, ang ID niya RB male. Yung RB meaning niyan radio button male. And then yung isa RB female. And then, kung makikita nyo, meron silang same na name, which is sex yung name nila both kasi doon natin mapapagrupo yung radio button. Pagka select ko yung male lang yung masiselect. Pagka yung female, mawawala yung pagkaka-select ng male, mapupunta sa female. So that's why kailangan merong same na name. And then yung type natin is radio button of course, and then ang value natin dito is male, sa kabila is female. And then, ang mangyayari, may label din tayo for each one, which is RB male tsaka RB female. And then, yung button natin, merong submit. Na ang mangyayari, yung on-click niya, magra-run yung send sex. And then makikita nyo dito, let sex is equals to document that query selector, and then ang nakalagay dito, input. Ang ibig sabihin ng selector na to is kukunin natin yung input na merong name na sex. So, ibig sabihin dalawa sila, di ba? So, alin dun sa dalawa? Kasi parehong may name yan na sex, oh. So, yung naka-check, of course. Kaya meron dito total doc, tas check. So, hinahanap niya kung sino sa dalawa yung naka-check. So, kung yung female yung naka-check, makukuha natin yung value as female. So, ganun lang kadali. Medyo nakakalito lang siya in a sense, pero once na tinry nyo siya, maintindihan nyo din. So, pumunta tayo sa ating Visual Studio Code para mas maintindihan natin. So, guys, itry natin ngayon yon. So, gawa tayo ng input na radio button, which is dalawa, diba? So, isa muna, gawin natin ang name netong isa is yung sa sex nga natin. And then, dito naman sa ID is RB male. So, ito yung para sa male, then nilagyan din natin ng value na male. And then, lagyan natin ng label sa ilalim, of course, for the RB male. And then, ang label niya is male. Then, save muna natin to. Tingnan natin kung ano itsura. Reload ko to, and then, ayan. So, pwede natin pindutin ngayon yung male. Ngayon, i-copy ko lang tong dalawang, ano na to, input and label, and then papalitan ko lang siya ng RB female. And then, etong value, gawin din nating female. Then, eto RB female din. And then, palitan lang natin yung laman nito na female. Save natin. So, ngayon, meron na tayong dalawang radio button, male or female. Kung napapansin nyo, nagsasalitan sila. Pagka sinelect ko yung female, mawawala yung sa male. Pagka sinelect ko naman yung male, mawawala yung sa female. Ngayon guys, tingnan nyo, tanggalin ko yung name. Tanggalin natin yung name dun sa dalawa. And then try natin i-save. And then i-reload ko. So, iselect ko yung male, and then iselect ko yung female. Ano nangyari? So, hindi sila magkagrupo. So, meaning, nasa-select ko sila both, which is mali. Pagka radio button, isa lang ang pwede yung iselect, hindi pwedeng multiple. That's why, kailangan natin na merong same na name. Okay? So, kaya, pinagpapareho yan. Save natin, and then i-reload. So, okay na ulit. Ngayon, guys, gawa tayo ng button. Nakalagay lang dito, submit. And then, ang gawin lang natin, on-click, submit natin yung ating data. Okay, so submit data yung pinangalan ko. Then copy natin to. Then dun tayo sa loob ng script. Gawin natin function, submit data, and then parentheses, curly braces. Then enter. So mangyayari dito, once na pinindot ko yung submit, magra-run yung submit data. And then ngayon, ang gagawin na natin is itatry na natin kunin yung input na naka-check. Yung radio button na naka-check. So how do we do that? So gagawa tayo dito, let sex is equals to document.query selector. Ang kukunin natin is yung input na may name na sex, and then dapat yung naka-check. Ibig sabihin yan, ang saselect lang natin yung radio button dapat na naka-check. Okay? So ngayon, lalagay ko na sa dulo that value. So kung yung female ang naka-check, female ang lalabas. Kung yung male yung naka-check, ang lalabas is male. So alert lang natin yung ating sex, and then save natin. Then let's try to reload this. And then, for example, wala akong sinelect na sinubmit ko, walang mangyayari. Actually, nag-e-error yun. Hindi lang natin nakikita. Pero dun sa inspect element, may error na yan. So, tingnan natin. Ayan, no? Uncaught type error cannot read properties of null. So, meaning hindi gumagana. Pero once na pumindot ako dito, for example, male, then sinubmit ko, lalabas, male. And then, pagka pinindot ko naman yung female at sinubmit ko, female. So, meaning, gumagana na kung ano yung sineselect natin dito,
gumagana. No? So, ganun lang kadali yung ating radio button. So, if you have any questions, you can actually ask question naman dun sa comment section natin. So, kahit ilan yung idagdag nyo dito, as long as may pareho silang name, pwede. No? Kasi, ang ginagawa naman itong query selector natin, sineselect lahat ng input na merong same name, which is eto nga, in our case, sex yung ginamit nating name. So, parehong yung male tsaka female na kukuha. So, kung dadagdagan nyo pa ng ibang option yan, masasama din siya. So, ngayon, lumipat na tayo sa ating tutorial challenge, which is actually related to our DOM form. So, gagawa tayo ng form at isa-submit at dapat ma-display natin yung data. So, let's go sa ating tutorial challenge for today. Okay guys, so welcome sa tutorial challenge natin. So let's try to do this challenge using the things you've learned. So sabi dito, mag-create daw tayo ng user form kung saan yung user natin tinatanong ng following information. So kailangan natin ng first name, last name, country, birthday, sex, and yung agree to privacy policy. So yung correct input fields daw and drop down must be used depending on the data being collected. For example, yung birthday, of course, it's going to use input type date, 'di ba? And then eto namang country, it will use drop down. And then yung agree to privacy policy, it will use checkbox, and then yung sa sex, radio button. And etong first name and last name, input field lang yan na normal. Input type text. So dapat tama yung inyong fields na gagamitin. And the next, a button must be present so that the data information is submitted and displayed using DOM manipulation. So meaning meron tayong button na nandun at pagka pinindot natin yung submit, madi-display lahat ng information na pinagtatype natin. Information should only submit if yung agree to privacy policy is checked. So yun yung ating prerequisite. And ito yung itsura niya, for example. So kung makikita nyo, meron tayong pang first name, pang last name, pang date, pang sex, and then makikita nyo dito, meron din tayo ditong for country, and then yung agree to privacy policy natin, and then we have the submit button. And once na sinubmit ko yan, makikita nyo, meron tayong division dito, and then makikita nyo dito, meron tayong paragraph na may full name, and then paragraph na may birthday, paragraph na nandun yung sex natin, and then finally, we have our country, which is yung Philippines, kung ano man yung sinelect ko dun sa ating drop down. So kung ano man yung nilagay ko dito, yun dapat yung lumabas. So with that, itry nyo na to ng kayo lang. So pagka nagawa nyo, then congratulations, you have understood DOM event listeners. Popost nyo na yung video, and then after a while, I'll be back. So nagawa nyo na ba? So if yes, and then congratulations! And kung hindi naman, that's okay. We're going to try to do it together. So tara na sa Visual Studio Code and let's try to do the tutorial challenge. So gawin na natin guys yung tutorial challenge natin. So I'm going to create all of the fields na required. So unang-una is yung first name and last name. So gagawa ko lang ng input na text. And then ang ID niya is gagawin lang natin siguro txt first name. Then gawa tayo ng isa pa, txt last name. And then gawa natin ng placeholder, of course, first name. And then yung isang placeholder would be last name. So goods, meron tayong pang first name and last name. Then next would be our birthday. So gawa tayo ng type date, and then ang ID natin is txt birthday. And then wala tayong placeholder na kailangan dahil ganyan naman talaga itsura niyan. So okay lang, wag na natin lagyan ng label. Kung gusto nyo, pwede nyo naman lagyan ng label. No? Pero okay na yan, understood na yun na for birthday. And then next natin would be our country. So gawa tayo ng select dito na may option. So, gagawin ko na lang din yung times 3 kanina, which is meron tayong ID na SLC country. And then, ang gagawin ko, ang value would be Philippines, tapos yung dalawa pa, Singapore and Japan. Yan. Then, copy-paste ko na lang to para same yung value at yung kanyang text mismo sa loob. So, meron na tayong pang country din. And then, ang next natin would be our sex. So, gawa tayo dito ng radio. Now, then, again, gagawin ko dito is sex and then RB, male. Then, gawa pa tayo ng isa, which is yung label muna for RB male. Then, nagilang dito male. Nakalimutan pala natin yung value. Then, copy-paste ko to for female naman. Yan, RB female. And then, RB female, then female. So, okay na yan. Then, etong value, we forgot female. Save. And then, let's try to reload. We have now for the male and female naman. And then, finally, we will have our checkbox. Gawa tayo ng input checkbox. Papangalan ko lang si HK agree, which is ito yung kaninang pinagsama-sama lang na pinag-aralan natin. So, kaya kung naintindihan nyo lahat nung kanina, then magagawa nyo to ng walang problema. So, ngayon, gawa din tayo ng label for our CHK agree. And then, gawa lang tayo dito agree to privacy policy. And then, gawa tayo ng bold na element. And save, reload. So, meron na tayong checkbox din.
So, lagyan lang natin ng break tag. Wag pala dyan. Mali yung pinaglagyan ko ng break tag. Dito pala dapat. So, yan. So, ngayon, meron na tayong first name, last name, date ng birthday, and then yung ating country, and then we have our sex, and then we have our checkbox na agree to privacy policy. Ngayon, last one would be our button for submit. And then, gagawa tayo dito ng on-click. I'm just going to name the function submit data. Then, gawa tayo dito ng function na submit data, parentheses, and then curly braces, then save natin. So, reload muna natin para makita natin yung final ng mga text field natin. So, yan na yun. First name, last name, birthday, country, sex, and then checkbox para sa privacy policy. Okay. So, ngayon, ang mangyayari is kailangan muna natin i-check kung naka-agree yung privacy policy natin. Kasi sabi kanina, bawal mag-submit hanggat hindi naka-check yung agree to privacy policy. So, ang gagawin natin, titingnan natin, let has agree. Ayan. So, ibig sabihin yan, check natin kung nag-agree na tayo or yung user natin dun sa privacy policy. Para mangyari yon, document that query selector natin yung hashtag chkagree and then i-check natin kung nag-agree siya. So, that check. Ngayon, dito sa if statement natin, if has agreed, then tsaka lang natin i-submit yung data. Else, mag-alert tayo dito na you must agree to privacy policy first. Then, save natin. Then, alert lang muna natin to. Data submitted. Try muna natin para lang ma-test natin kung gumagana yung checkbox. Save. Reload natin. Try natin i-submit ng hindi nag-agree sa privacy policy. Sasabihin, you must agree to privacy policy first. Once na in-agree ko yung privacy policy, submit ko, data submitted. So, ibig sabihin, gumagana na yung unang condition natin na kailangan naka-check muna yung agree to privacy policy before we can submit the data. Then after nun, kunin muna natin yung mga value ng ating data. So gagawa ko dito ng let first name, then equals, gawin natin ng document that query selector, then yung ating hashtag txt first name, yun yung pinangalan ko sa ID nila. Dito sa taas, kung makita nyo, ito yung first name natin. Txt first name yung in-ID ko, then dito naman sa isa ID, txt last name. Then gagawin ko lang that value. Then, ika-copy paste ko na lang tong na to na para sa last name. Copy, paste for our last name. And then, copy ko na lang din to txt last name. Okay, and then, next would be our birthday. So, same lang din yung sa birthday. That value lang din naman yun. So, txt birthday naman to. Then, eto birthday din. Then, after ng birthday, we have the country. So, same pa rin yung sa country. SLC lang yung ginamit natin. Let country is equals to document that query selector, SLC, country. That value. So, makukuha na natin yung value ng 4. Then, ang next natin would be our radio button. So, ito lang yung medyo na iba, pero naituro ko na din kanina. So, madali lang yon. So, gagawin natin, let sex is equals to document that query selector. Ang saselect natin is yung input na may name na equals to sex para makuha natin lahat ng radio button na may name na sex, and then kukunin lang natin syempre yung naka-check. Kung sino yung naka-check dun sa dalawa or kung ilan man yung nilagay natin na option. Then that value din para makuha natin yung value niya kung male or female man yung naka-check. So with that, kompleto na yung kailangan natin. First name, last name, birthday, country, and sex. So para ma-check muna natin, i-alert muna natin yung mga yan. First name plus last name, alert natin. Alert din natin yung ating birthday. Alert din natin yung country. Then, alert din natin yung text. So, save natin. And then, reload. So, pagka tinry kung mag-fill out dito, David, SDPT, then, lagay natin, kunwari, 02-22-1995, then, Singapore, and then, mail. Pag sinubmit ko yan, hindi masasubmit kasi you must agree to the privacy policy first. Once na sinubmit ko to nung naka-check tong agree, submit, makukuha ko na yung mga pangalan. Yan, makikita nyo, David, SDPT. Yan yung first name tsaka last name. Okay, yun yung birthday natin, 1995-02-22. Okay, and then makukuha ko yung Singapore kasi yun yung country, and then okay, makukuha ko yung mail. So with that, nakukuha natin yung tamang data. Pero hindi pa dun magtatapos kasi ang gusto natin, mailagay siya sa paragraph tags. So, zoom out ko lang to ng konti, and then gawa tayo ng paragraph tags sa ilalim niyan. So, gawa tayo siguro dito ng HR, yan, sa ilalim ng div nila, and then para magkaroon ng division. Save natin to and then reload. Yan, may HR na, may division. And then gawa tayo ng div pang isa. And then gawa tayo ng ilang paragraph. So, ito full name. Then, ito birthday. Then, ito country. And then, ito yung ating sex. And then, yun na. So, reload natin to. Lagyan lang natin ng mga ID to. LBL yung gagamitin ko. LBL full name kasi label siya, no? Or sinasabi natin na yan yung papalitan natin ng text. Hindi ko na kasi pwedeng lagyan ng TXT kasi yung TXT is for text fields. So, LBL na lang ginamit ko for label, no? Or pwede ding P para paragraph. So, kayo bahala. LBL birthday, then eto namang isa, LBL country, and then yung isa, LBL sex. And then, save lang natin. Ngayon dito, ang gagawin na lang natin, magdo-document that query selector tayo ng hashtag LBL full name.
then that inner HTML would be equals saan? Dun sa first name, then isasama na natin yung last name. So, lilagyan ko ng space sa gitna para hindi magkadikit yung first name tsaka yung last name natin. Then next, document.querySelector, yung ating hashtag LBL birthday naman, ang gagawin, that inner HTML would be equals dun sa ating birthday. So, ganun lang. Dire-diretso lang to. Document.querySelector ulit, hashtag LBL country naman. Then, yung inner HTML would be equals to country. And then, last one, that querySelector. Then, ang next is hashtag LBL sex. Then, that inner HTML is equals to sex. And with that, kung ano man yung sasubmit natin na data dun sa ating mga input fields, yun din yung mapupunta dun sa ating paragraph tags. So, save natin to. Reload ko to. Lagyan ulit natin ng data. Alinir SDPT. And then, lagyan natin ng kung ano-anong birthday. 1993. Yan. Then, Japan. And then, female. And then, wag muna tayo mag-agree. Submit. You must agree to privacy policy first. And then, agree tayo. Then, submit natin in 3, 2, 1. Makita nyo, lumabas dito yung full name, yung birthday, yung country, yung kanyang sex. So, gawin natin male, palitan natin David as DPT, and then palitan natin yung date ng today. And then, gawin natin Singapore, and then, okay na yan, male. Submit. Ito nyo, David as DPT 2025, then Singapore, male. Then, palitan ulit natin, Jmar, Katapa. And then, gawin natin, and 8, gawin natin 2028. Then, gawin natin female, and then, Philippines. And then, wag natin i-agree, then try natin i-submit. Hindi siya magpapalit kasi you must agree to privacy policy first. So, meaning gumagana yung check natin kung nag-agree ba tayo or hindi. Once na nag-agree tayo, sinubmit, ayun. So, tsaka pa lang siya magbabago. And with that, that's our whole tutorial challenge. So, kung nagawa nyo to at kung naintindihan nyo ngayon at sumabay kayo sa akin, then congratulations, naintindihan nyo na yung ating DOM events and yung mismong DOM natin. So, I hope na marami kayo natutunan for this video. If you have any questions, then you can comment sa ating comment section. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. If you have any suggestions or kung masyado bang mabilis, masyado bang mabagal yung pagtuturo, then you must comment it sa ating comment section. So, yun lang guys. Thank you for watching. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!